Inaasikaso ng defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mabigyan ng interim release mula po sa pagkakapiit sa The Hague Penitentiary ang dating Pangulo. Gayunman, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, siya pong lead counsel ni Duterte, na hindi pa nila napagdidesisyonan kung kailan ihaharap sa International Tribunal o sa ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Naniniwala si Kaufman na karapatan ito ni FPRRD, ngunit may tatlong factors o salikaan niya ang maaaring maging dahilan para mapigilan ang interim release. Kabilang dito ang pagiging flight risk, pangalawa naman ang pangambang panghimasukan ng mga testigo na may ebidensya, at ang ikatlo ay ang pangambang magpatuloy ang mga krimeng nagawa. Walaan niya sa mga factors na ito ang nasa kasalukuyang sitwasyon ng dating Pangulo. Naniniwala rin si Attorney Kaufman na wala ng jurisdiksyon sa kaso ng dating Pangulo ang International Tribunal. Mayroon anyang matibay na argumento sa usaping to sa harap na rin ng pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Igigit umano ng depensa sa ICC judges ang nasabing argumento, ngunit nasa kanila pa rin kung may tsansa ang legal team na tanggapin ito. Kung saan niya masusunod, nais niyang dinggin ng ICC judges ang argumento dahil naniniwala siyang may mga tinatawag pong compelling arguments at nais niyang kumbinsihin ang mga hukom. Gayunman, una nang sinabi ng ICC na nananatili ang jurisdiksyon nito kung ang di umano'y krimen ay ginawa habang miyembro pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Sa isang pahayag matapos ang first appearance ni FPRRD sa tribunal noong pong March 12, sinabi ng korte na masusing sinuri ang mga material na isinumite ng prosekusyon at napatunayang mayroong reasonable grounds para paniwalaang responsable si Ginoong Duterte bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder na naganap umano sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Dagdag pa nito, nasumpungan ng ICC na mayroong direktang pag-atake laban sa civilian population salig sa isang organizational policy habang pinuno pa sa Duterte ng tinatawag na Davao Death Squad o DDS at bilang state policy naman nung siya ay presidente na ng Pilipinas. May sapat din umanong basehan na paniwala ang pag-atake ay sistematiko at malawakan na naganap sa maraming taon na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong individual, ngunit sa pagpapalabas ng warrant of arrest ay itinuon ng Kamara ang issue sa mga samples ng umano'y insidente para sa isinagawang analysis. Sinumite ng Pilipinas ang written notification of withdrawal sa Rome Statute noong March 17, 2018 at naging epektibo lamang pagkalipas ng isang taon.